ba marami nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Puta. Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Anyway, alam naman natin, gaya na sabi ko, ito'y patungkol kay Duterte, diretsuhin nyo na kasi. Diba? Kung gusto nyo, edi kayo na, patayin nyo na si Duterte. Kasi ganyan lang naman yan ang galit nyo naman na kila Duterte na Diba? Kulang na lang, lahat. Lahat na lang ibintang nyo sa mga Duterte. Na naman, si Sharon Cuneta, Diyos ka. Basahin natin mga lads. Sharon Cuneta, may patama nga ba kay VP Sara? Marami po ba ang nagsisisi ngayon? Si Kiko, wala pong nagawang masama. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan nating pag-usapan. Today is February 18, araw na Martes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi po sa inyong lahat ha. Una-una syempre nagpapasalamat ang inyong likod, Joe Malone TV, para sa mga tumututok at naninindigan sa Joe Malone sa channel TV, sa channel natin sa Joe Malone TV. Lahat ng mga tumututok, nanonood, tumatambay at higit sa lahat naniniwala na dapat natin bosesan yung mga ganitong klaseng issue na patungkol sa ating gobyerno sa Pilipinas. Okay, today is February 18, araw na Martes, at isang attendance check po muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung area nyo. Area ha, hindi parte ng bahay. Baka mamaya may mag-comment dyan, watching from CR, Cubeta, o area po ang hinihingi natin dito, hindi po yung parte ng bahay. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, Iloilo, Bulacan, Pangasinan, Pampanga, local man sa Pilipinas o abroad, paki-comment dyan sa baba. Nasa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Hindi man nakarating ang inyong lingkod sa mga lugar ninyo, well, at least, kahit pa paano, yung vlog natin, napapanood dyan. At nakarating na dyan. Nauna pa sa akin. Eto na. Kasi ngayong araw na to, merong inimbitahan na naman ng mga vloggers papunta sa TRICOM. Ngayong araw, alas 9:30 ang start. Alas 8 kasi sa akin dito So, 9:30 yata sa House of Representatives. So, tingnan natin kung meron bang ang goal kasi ng TRICOM dyan, di umano, alam ko, as far as I know, para makakuha ng mga information regarding dun, mga data regarding sa mga vloggers, yung mga nagpapakalat ng fake news, tapos yung mga, kumbaga para may regulate yung mga vloggers, kumbaga parang sa media, merong kapinsanan ng broadcaster sa Pilipinas, yung KBP. So sa mga vloggers, yung mga new media, kung tawagin, parang gusto ata magkaroon din ng regulation. Parang may pamantayan ba? So parang ganun. Ngayon pa naman to kumbaga gathering pa lang to ng mga data. So para magkaroon sila ng di ba? Naniniwala ba kayo doon? Di ba? Knowing ang House of Representatives, di ba? Siyempre, yung mga past na hearing nila, yung sa Quadcom, talagang pinutakti sila dyan. Di ba? Even Alice Soto nag-comment dyan at sinabi niya, and I quote, sinabi niya na meron daw talagang mga iilan dyan na talagang nagmamalabis pagdating sa mga batuhan ng tanong. At even as tayo, ikaw, doon sa mga nasaksiyan natin, naabutan ko kasi yan, nanood kasi ako ng House of Representatives, simula nung Pogo, kay Alice Guo. As in, simulang-simula, nasaksihan ko yung istorya, nanood ako yan, parang teleserye, parang telenovela. Talagang iiba naman dyan, talaga. Merong mga nagmalabis talaga, lalo-lalo sa pagbato ng tanong. May sumisigaw, di ba? May direktang tanong. Kaya nga sabi ni Congressman Radante Marcoleta, parang nag-aastang piskal. Etong mga miyembro ng Quadcom na to, wala akong sinabi dyan, ha? Kinote ko lang yung sinabi nila. Kaya wag kayong Okay, panoorin natin din yung reaction ng mga SMNI, ng mga vloggers, ng mga anchors. Kasi merong iimbitahan ngayon and I think, para napanood ko si Eli San Fernando na iimbitahan nata sa TRICOM. So, meron yan. Ang tanong, meron kayang pupuntang mga vloggers. Pero si Eli pupunta kasi tumatakbong congressman to. Kamanggagawa party list. Etong si Eli San Fernando. So, panoorin natin yung reaction nila. Tapos, sa dulo ng ating video na to, ng consolidated video na to, hindi ko alam kung ano nga iisipin nyo dito, ha?
Si Ate Shawi naman, oh my God naman. Eto na naman tayo. Sharon. Sinabi mo naman Sharon naman dyan. Ano naman yan? Ang sinabi ni Ate Shawi ninyo, okay na eh, okay na. Okay naman eh. Sinabi niya na, and I quote, nagsisisi ba kayo na hindi si Kiko ang vice president nyo? Tanungin natin. Comment nyo dyan sa baba. Ngayon, unahan na natin. Sa dulo kasi ng video na to eh. Unahan na natin. Nagsisisi ba kayo? Kasi kung ako tatanungin, hindi. Ba't ako magsisisi? Ang galing-galing ng vice presidente natin eh. Tapos pantatapat nyo si Ate Shawi naman. Diba? Panoorin natin to, SMNI, mga news anchor, mga vloggers. Panoorin natin yung kanilang opinion patungkol sa mga vloggers na pinapatawag sa TRICOM na yan. Alright? So, unang-una, Nga pala. Huwag niyo kalimutan i-like at i-share yung video natin. Tapos kung bago ka sa channel natin, kakapasok mo lang, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo na yung notification bell. Tapos i-click mo yung all. Yan ang supporta nyo. Lalo-lalo na yung mga ka-DDS supporter natin. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Subscribe na kayo. Ito na. about sa fake news, kung fake news lang ang pag-uusapan, si Marcos yun. Yan. Kasi nga, may pinakita tayo dyan na ilang beses niya nagsabi ng ka-fake newsan. O, nung nakaranga, may sinabi na naman siyang fake news eh. Ano? Alam niyo kung bakit? Kung ano yun, nakakesyo daw sa panahon ng mga Duterte, nagkakawalaan daw ang mga bata at parang inaabuso yung mga kabataan. Yun, isang fake news yun dahil hindi ho yun panahon ni PRRD. Panahon po yun ng mga makakaliwa at ultimong mga kasamahan nyo dyan sa gobyerno, yung mga gumagawa nun. So, pangalawang fake news na naman. Tsaka, pag ganun, pag nag-ahamon kayo ng ganyan na dapat patunayan nyo rin sa amin na dapat namin kayong harapin. Hindi porket congressman kayo at kami ay vlogger lamang, parang gusto nyo kayo lang magdidesisyon paano yung desisyon namin? O dapat tinanong nyo rin kung kaya nyo rin ba kaming kaharapin. Yung yung pinaka. Tsaka yun nga, isa pang hamon dyan is magpa-drug test muna para safe din kami. Para alam namin, yung pinupuntahan namin or yung ganyan, yung pagpapatawag nyo ng ganyan. So, para malaman din. Kasi mahirap na ngayon, Kutsoli. Hindi ko naman sinasabihang mga adik, yung mga congressman. Disclaimer po So, ang hirap na ho kasi sa panahon ngayon na magbibigay ka ng tiwala. Lima, pupunta tayo dyan. Baka mamaya may gumagamit dyan. Isa dyan sa kanila. Hindi natin alam. Kailangan nyo magpa-drug test. Ngayon, pag nakapagpa-drug test kayo, pwede kami pumunta dyan. Yun na lang yung kasi kung susundin lang namin gusto nyo, yung gusto namin ayaw nyo sundin, sa totoosin, mas lamang pa tayo dito sa mga to Tayo sumusunod tayo sa batas, sila hindi. Kita mo, kaya hindi tayo nagpupunta doon. Labag sa batas yun. Diba? Yung sinampa nila, Attorney Trixie. So, kung usapang pagsunod lamang sa batas, mas ano pa tong mga vlogger kasi nga, tayo, sumusunod tayo sa batas, sila hindi. At obvious naman tingnan niyo yung ginagawa nila na paulit-ulit dyan, yung panggigipit. Tsaka una-una, eto lang sino ba naman gaganahang humarap sa inyo? Hindi nyo pa nga kami nakakaharap sa damakmak ng usga ang ginawa nyo sa amin. Kesyo, Pogo vlogger kami. Pogo vloggers. Binabayaran kami ng Pogo. Asan ang ebidensya nyo nun? Bakit nyo kailangan sabihin yun? So doon pa lang, isa ng malinaw na paninirang puri na yun sa amin. No, paninirang puri na yun sa amin. Buti nga sa inyo kapag pag bumabanat kami sa inyo Actually, yung mga inimbitahan nila, yung unang 40, mga ano yun mga kilala at reputable na mga vloggers yun na news anchor, yung iba doon, writer, di ba? May pa kami may di umano na ginagawa or idinudugtong sa mga salita namin. So kayo diretso mga Pogo vloggers alam nyo naman, ako nga hindi ko talaga din gusto yung Pogo na yan Tapos magugulat ako. Tsaka halos lahat ng DDS vlogger hindi naman talagang hindi yan sumusuporta sa Pogo. Lahat naman yan halos bumanat din dyan sa Pogo na yan. Yes. Ako sa ang Banateros at ako mismo, against ako dyan sa Pogo na yan. Yes, so, yes. tas ngayon magugulat ako, kinokonek ang mga vlogger sa Pogo. So anong panibagong, alam naman natin na ito ay panibagong tactic na naman nila, siyempre diversional tactic para abot nga dun sa bycam talagang Hindi nila maipaliwanag talaga yung bycam. Hindi nila maipaliwanag talaga yung bycam. pusan na ho yung ginagawa nila
ng panggigipit, lalong-lalo na rito sa mga vlogger kasi nga hindi na nila kayang pagtakpan sa taong bayan yung kahihiyan at yung kabulastugan na ginagawa nila kasi nabuko nga sila dito sa bycam na to. Eh kung ito, diba, lagi lumalabas sa bunganga nyo, yan katulad yan, yung mga nasa picture na yan, ay nasa video na yan. Laging lumalabas sa bunganga nyo na kesyo makabayan kayo, para kayo sa bayan, boses kayo ng bayan. Eh bakit yung sa bycam ayaw nyo pag-usapan? Ito na lang kapag napakontempt, natanong nyo kami, halimbawa natanong nyo kami, napakontempt nyo kami, bakit? Ikakababa ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas yon? Madadagdagan ba ang pondo ng bayan? Mababawasan ba ang utang ng Pilipinas? Hindi. Pero kung yung bycam ang pag-uusapan nyo, mas malaking tulong ho nun sa Pilipinas. Budget Mas malaking yan, tulong ho nun sa mga kababayan natin. Mas makakatulong ho sila. Bakit kami yung pinag-iinitan nyo? Kasi nga, unang-una, na ano nyo rin na yung mga tinatago nyong sikreto ay nailalabas dahil sa mga vlogger. Ang usapan dito dapat, kung ganyan naman pala na may mga bagay kayo na ayaw nyong malaman, minsan din kasi mag-ingat-ingat din kasi kayo. Parang napag-iinitan kasi yung mga vloggers ngayon. Lalo-lalo na yung mga nasa... Ang tawag nga sa amin ngayon, new media. Yun ang parang category namin ngayon, new media. So para bang tila ba na napag-iinitan yung mga vlogger na to ng mga iilang may pwesto sa gobyerno. Hindi ko alam kung anong goal nila, pero sinasabi nila na para magkaroon daw ng regulation. Pero ano pa yan kumbaga mag-gather pala ng data yan. Pero ang problema kasi dyan, pagka nagkamali ka ng sagot. Even na totoo yung sinasabi mo, di ba? Marami ng beses na tayo naka-witness niyan na talagang puro, ang daming na contempt, di ba? Ang daming na contempt. Kaya talagang ang palag ng mga vloggers, bago nyo kami ipa-contempt, paghihirapan nyo naman. Di ba? Coach Oli, pakinggan natin yung opinion ni Coach Oli naman. Itong patungkol sa, sabi mo, itong binanggit natin patungkol dito sa Pogo. At yan ang iimbestigahan nila sa mga vloggers na katulad namin na ipinapatawag. No, para sa akin, una, pag Pogo is gambling, di ba? Pagdating sa gambling po, wala kayong mahihita sa akin. I'm not saying I am a perfect guy, no? Pero kung ang pag-uusapan natin at gambling at droga, negative tayo dyan. Negative na negative. As in, 1 million negative. Negative 1 million. Kaya nga, sabi ko, kahit na isama nyo pa, lahat tayo magpa-drug test. Yan. Lahat tayo, pati yung mga vloggers nyo, isama nyo, drug test tayo sabay-sabay. Wala Payag ako dyan. Kaya lang kasi po, alam natin, iko-connecta lang yan. Alam na natin ang dulo niyan Iko-connect yan kay PRRD. Etong mga vlog. Lagi ko sinasabi to, di ba, sa inyo, kahit yung paligot-ligot-ligot na yan, ang dulo ng iskinita yan, Duterte. Na ito, bayad ng Pogo at talagang kasama sa droga. Kasi pati si PRRD sinasama sa droga, so isusunod na yan. Di ba? Pero kasi yung patungkol sa drugs, mati sila dyan Dahil maghahamon lang kami ng drug test sabay-sabay, hindi na sila makakaimik. So yung dalawang plano nilang ibintang, wala na. Wala yan ang nadinig natin yan, dalawang plano ibintang. Yung isa wala, kasi drug test lang, tapos na. Yung Pogo kasi, pwede silang mag-fabricate ng mga istorya. So dyan yun anyway, alam naman natin, gaya na sabi ko, ito'y patungkol kay Duterte, diretsuhin nyo na kasi. Di ba? Kung gusto nyo, edi kayo na, patayin nyo na si Duterte. Kasi ganyan lang naman yan ang galit nyo naman kila Duterte na Di ba? Kulang na lang, lahat na lang ibintang nyo sa mga Duterte. Bakit? Ibang klase, no? Hindi nyo kayang lumaban ng patas. Yan ang totoo. Matatalo sila pag lumaban sila ng patas. Kaya hindi sila lalaban ng patas. Matatalo sila Kasi sobrang lakas ng Duterte. Puntahan nyo yung Facebook page, yung kung saan nag-campaign rally ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Tingnan nyo kung gaano kadami yung mga naghaha-react compared dun sa mga nag-heart at sa mga nag-like. So, ibig sabihin lang, ramdam Ramdam nila. Kung tayo, ramdam natin bilang mga observer na gaya na nakita natin na ang daming nag-react na haha sa kanila. Ramdam natin yon. Observer lang tayo. How much more na sila yung mismong nasa playing field nila yan Playing field nila yan, mas kita nila yan. Mas kita nila na talagang dehado sila. Kaya nga sila gumamit ng mga ganun, di ba? Negative campaign ang tinatawag ni Attorney Vic, di ba? Negative campaign. Dapat yung issue-based campaign. Di ba? Kung ano yung issue, yun ang ikampanya natin. Hindi yung nambabato tayo ng putik sa kalaban natin. That's negative campaign. Bakit hindi natin ilatag yung plataforma instead na nang babato tayo ng mga negative against doon sa mga kalaban natin? Di ba? May point Di ba? May point. Kahit ako, lagi ko sinasabi to, yun din na napansin ni Coach Eli, no? Di ba? Ang galing.
Lagi ko sinasabi sa inyo to, kahit saan magpunta yan, pumunta man yan ng Luzon, Visayas, Mindanao at kung ano, palabok man yan, ang dulo ng iskinita na yan, Duterte, di ba? Kasi hindi nila kayang lumaban ng patas. Ayan ang sinabi ni BP Sare. Yung amo ninyo, yung ginodiyos ninyo na si speaker, hindi kayang lumaban ng patas dyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Etong magpinsan na ito. Napaka-loser eh. Pansinin nyo ha. Sa sarili niyang speech, sa sarili niyang channel, sa kanila mismo, pinagtatawanan. Ang emoji ron, puro na tawa. Kaya nga sabi ko, dapat nga maglagay na ng bagong emoji. Nasa ano na, coach? Nasa 1 million Puro tawa. emoji na naka-smile na. Ang nakatawa. mga video ni Magkaroon ng emoji ng ngiwi. Ngiwi. Sigurado mas marami pa yan kung ang emoji dyan ngiwi. So kami nananawagan sa Facebook, sa Vera Files, dagdagan nyo ng ngiwi na emoji dyan. No? Alam nyo, alam kasi yan nila BBM. Kasi nakikita nila yan eh. Isipin mo, nagsalita si PRRD, ang daming nanood. Nagsalita siya nilangaw. Nagpunta siya doon sa Davao, pakaway-kaway pa siya para siyang tanga. Mas malakas pa dating ng Banateros. Pag dumating dyan hindi siya nagyayabang, pero dinudumog tayo. Si BBM, pakaway-kaway, wala. Wala na. Oo. Wala na, kitang-kita nga sa mga video, di ba? Wala. May tiga ganun pa yun. Pumalakpak kayo. Si Isko nakasama ka ng sorties. Hindi yan po pwedeng, pagbaba ng sasakyan yan, Dumog agad. dumog agad. Actually, bago pa dumating yung sasakyan, dumog na. Nakaabang na yung taong bayan. Alam mo, mahal ng tao eh. Ito si BBM, wala. Ang masakit niyan, alam niya yun. Alam niyang pinagtatawanan siya, alam niya na ayaw na sa kanya ng tao. Ayan yung picture, coach. Kaya sinasabing, ayan, wala. Ilan pa lang yan dyan? 600k emoji. Tapos tingnan mo yung heart. Yung heart pa dito, may isang vlogger na chinek yung mga heart. Puro pa dami account or walang May mga troll sila eh. Sa mismo, sinabi niya, may troll sinabi sila. mismo ni Marcos yan na may troll farm. Para ma-check nyo, isa one way na to check. Pagka, di ba, kinilik nyo yung mga reaction, tapos makikita nyo kung sino yung mga nag-heart-heart. Yung iba dyan, malalaman mo, dami account, kasi nga, yung mga pangalan, Thailander, Korean, Japanese, pero nasa Pilipinas ka. So, iba-iba yan. Tapos pagka chinek mo isa-isa, makikita mo walang kaibigan, o kaya 3 kaibigan. So, it means lang na hindi siya yung personal na account na maraming kaibigan, may mga posts. So, as in, dami account. Pwede nyo i-check. Kayo na mismo mag-check. Pagka kinlik nyo yan, makikita nyo yung kung sino yung nag-react at makikita nyo yung mga profile, i-click nyo isa-isa. Tingnan nyo kung gaano ka, kung sino yung mas maraming may dami account. Sila. So yung ang pinakamalapit pa dito, coach, etong emoji ba to? Hindi 44 bago lang siguro to, 44k lang pala. Pero ngayon iba na eh. Umabot na nga ata mag-1 million na. Nakakaawa, Yung di ba? imbis na mag-1 million yung heart, ang nangyari, halos mag-1 million na yung yung emoji na nakatawa. Oo nga, puro legit account. Ayun yung may doon. Ayun yung pinaka okay doon kasi legit account. Ayun yung nasa heart, troll, yung mga dummy account. Tuloy mo, coach. Kaya sinasabi nila na yung pinabili ng suka, ganyan-ganyan, Yeah. na mahina daw, at kung sila naman ang kakalabanin ay talagang sobrang lakas, nauunawaan niya ang mga kalaban, na kung ano-ano sinasabi dahil ang lakas ng team nila. Hindi, alam niya na yung sinasabi niya ay malayo sa katotohanan. Kung ako sa mga senatorial balls nyo dyan sa alyansa na yan, iwan nyo na, mga panya na lang kayo ng sarili. Dahil kawawa kayo dyan kay BBM. Madadamay kayo. Wala na kayo. Sige, i-check nyo. I-check nyo kung fake news kami. Yan, check nyo, di ba? Pero hindi. Alam mo nyo, yung mga viewers ko dito, mga ano to mga DDS supporter to Talagang solid kami rito. Solid kami rito at nagsusuportahan kami. Di ba? Kaya nga mas okay yung mga BBM. Sabagay, wala namang bihirang-bihira may nagko-comment sa akin dito na against. Karamihan talaga, ganun kami sumuporta Solid. In fairness, sa mga DDS supporters, sa mga taga-suporta ni Duterte, sa mga nagmamahal sa Duterte, sumusuporta yan sa mga vlogger na alam nilang DDS din, na solid. Kaya alam nila yan. Susuporta at susuporta. Hindi mo na kailangan pang sabihin, hindi mo na kailangan pilitin talagang Pag nakita nilang loyal ka, nag-stand ka, susuporta yan. Di ba? Ito, panoorin natin. Ito, matutuwa ka dito. Ito yung kay Sharon. Di ba may PDP laban? Yung alyansa sa Bagong Pilipinas, yung Marcos Senatorial Slate, di ba? Nag-campaign na rally na rin sila. Ito naman yung sa kakamping, di ba? Kaya niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Puta. Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Yun, nakakatawa. Yun yung speech. Ewan ko.
Kailan yan? Ayokong alamin. Hindi, bago lang yan. Bago lang yan. Kasi ano eh, di ba, color coding, PDP laban, alyansa na sa alyansa para sa bagong Pilipinas, at ito sa kakaping, di ko alam po anong tawag, ayoko na alamin. Basta, ano yun, bago yun, yun yung parte ng speech ni Ate Shawi. Pero bago yan, panoorin muna natin itong kaya Torre. Ito yung interview niya na kung saan kinasuhan niya si FPPRD, ex-President Roa Duterte, dahil doon sa sinabi sa speech ni Duterte na na papatayin yung mga senador para makapasok sila. With the filing of the NBI ng cases din, Alam complaint. nyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ang politika. Wala kami politika dyan. Ang sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yan ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave threats po ba ang recommend? Sa ngayon, ang sa amin is unlawful occurrences. Nasa case build-up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming, may pinansinala ko, inciting to sedition. Okay. Sedition naman talaga, ang kanyang ginawa. So, inciting to sedition tsaka unlawful utterances po. Okay, clear. Yun ang kay Torre. Ito yung sinabi sa speech ni Roa Duterte, ang ating former president, na papatay. Parang joke-joke eh. Parang joke-joke. Papatay natin yung Senado para ilan bang papatayin natin na senador para makapasok tayo. Pero sa kanila, biruan, nagtatawanan nga yung mga audience eh. Diba? Tapos ito, nagkakaso na parang nirekomenda na kasuhan ni General Torre sa DOJ, itong si PRD natin. Tapos ito na, yung kay Ate Shawi. Ayan, umiepal na naman si Sharon Cuneta. Diyos ka. Basahin natin mga lads. Sharon Cuneta, may patama nga ba kay VP Sara? Marami po ba ang nagsisisi ngayon? Si Kiko, wala pong nagawang masama. Wala po siyang ninakaw. Masakit po ba na hindi si Kiko ang naging presidente? Vice-Presidente. Marami po ba ang nagsisi ngayon? Alam mo, Sharon, ang pinagsisisihan lang naman namin ay binoto namin yung presidente. Pero hindi kami nagsisi na hindi namin binoto yung Kiko Matching mo. Hindi kami nagsisisi na ang Vice President si VP Inday Sara. Proud pa nga kami. Dapat na presidente siya eh. Oo, di ba? Dapat presidente yan. Ang dapat talaga, dapat hindi pinagbigyan ni VP Sara Inday Duterte na Vice President siya ni Bongbong Marcos. Yun ang dapat na hindi niya pinagbigyan at yun ang pinagsisisihan namin. Hindi namin pinagsisisihan na hindi namin binoto yan si Kiko mong Diyos ka. Ang pinagsisisihan namin, dapat ang presidente si VP Sara Inday Duterte, hindi si Bongbong. Dahil kung botohan lang at paramihan lang na nagmamahal, ay maraming nagmamahal dito sa aming VP. Pinagsasabi mo. Talaga ito si Sharon. Ay nako, election day na naman. Ganyan pa rin ba ang estilo nyo, Sharon? Walang nagsisising hindi ibinoto ang asawa mo dahil una sa lahat, hindi naman siya mananalo. Yun ang real talk. Boom! Mukhang binalikan agad at kinuyog ng maraming netizen ang megastar na si Sharon Cuneta matapos ang kanyang controversial speech kung saan tila pinapalabas nito sa kanyang katanungan na nagsisisi na raw ba ang taong bayan dahil imbes na ang asawa niya raw ang manalo, tila si Vice President Sara daw ang ibinoto ng maraming Pilipino. Hindi man diretsa ang pinangalanan, ngunit tila ito raw ang ibig ipahiwatig ng megastar na si Sharon Cuneta kung saan pinatamaan di umano ang Vice President na si Sara Duterte na inakusahang sangkot raw
sa napakaraming aligasyon ng pagnanakaw tungkol sa kanyang confidential fund at iba pang issue na ipinupukol sa kanya. Tila pasaring pa raw ng megastar kung ang asawa niya lang na si Senator Kiko Pangilinan ang nanalong vice presidente, Yan. tiyak raw na malinis ang track record nito at hindi raw magnanakaw sa kaban ng publiko. Ngunit nang hindi pa tila alam ni Sharon Cuneta na nag-viral na sa social media ang kanyang pasaring kay VP Sara, kutakot-takot na batikos ang kinakaharap ngayon ng megastar. Tigilan raw ni Sharon ang kanyang pag-aambisyong mananalo ang kanyang asawa kay VP Sara. Yes. Dahil last 2022 election, mahigit sa 13 million ang agwat ng boto nilang dalawa. Isa sa mga pruwebang 13 sinampal ng katotohanan ng mga Pilipino na ayaw nila sa dating senador na si Kiko. Hindi rin daw nagsisisi ang mga botanteng ibinoto si VP Sara dahil kung may pagsisihan man raw sila, hindi ito ang vice-presidente, kundi ang kanilang ibinotong presidente. Pang-review ng isang netizen, ano raw ba talaga ang nagawa ng dating senador at asawa ni Sharon noong nanungkulan nito bilang senador sa napakahabang panahon? Na ni kahit isang Pilipino raw kapag tinanong on the spot kung ano ang kanilang matatandang ipinasa ni Kiko Pangilinan na batas, wala raw atang masasabi ang kahit na isang Pilipinong tatanungin nila. Ayon sa controversial post ng netizen online, mas malala kung si Kiko ang naging vice president. Imagine, ang tagal ng senador ng asawa mo pero ni hindi ramdam ng tao ang eksistensya niya. If you're going to ask a commoner kung ano ang natatandaan niya sa mga batas na nagawa ng asawa mo, kahit yata isa, walang masasabi. Mayroon pa na siyang co-sponsor noon, yung juvenile justice. Imbes na makatulong sa pagdisiplina, mas lumala pa ang mga bata dahil sa batas na yan. Mas ginagamit ng sindikato dahil sa ipinasang batas ng asawa mo. Hindi nabibigyan ng parusa ang mga batang sutil at sakit sa ulo. Ganyan ka-irrelevant si Kiko. Ikaw na nga lang yata at ang pamilya mong maniniwalang mananalo siya. When in fact, kahit mga paid surveys, hindi siya pumapasok sa top 12. Saka, FYI Sharon, si BBM ang pinagsisisihan naming ibinoto, hindi si Sara. Saka last election lang, sinasabihan ng mga kakamping na magnanakaw si Bongbong. Ngayon, tahimik kayo kahit talamak ang korupsyon. Sa bagay, kailan lang nagparty ka pa kasama si BBM at Liza with caption na reunite with your friends. Iisa talaga ang dugo ng mga trapo. As a former Sharonian, advice ko lang sa'yo, tigilan na ang imahinasyon at pasaring mo sa mga kalaban ng asawa mo sa politika. Accept the reality na ayaw na ng Pilipino sa asawa mo. Yun lang yun. Huwag kang masyadong maraming drama. Totoo yun. Totoo. Dahil maniniwala tayo kung ano yung boses ng masa. And right now, ang boses ng masa, walang iba. Nandoon ang simpatya at pagmamahal nandoon sa Duterte. Especially kay BP Sara. Talagang ang daming naniniwala. Grabe na yung pagmamahal. Ito mga, sabagay, hindi naman nila aaminin din kasi. Di ba? Hindi naman nila aaminin na, pucha, talo tayo dun Di ba? Hindi nila aaminin yan. Siyempre, papalag ko bagay. Lagi ko ang example, nasubo na yung kanin na mainit. Pucha, wag mo nang iluluwa. Ang dami nakaharap. Wag mo nang iluluwa. Hipap-hipa mo na lang yan. Hindi, wala namang amin eh. Wala naman tatanggap eh. Di ba? Hindi naman nila tatanggapin na, pucha, daming daming nagmamahal sa mga Duterte. Hindi naman nila sasabihin, hindi naman nila aaminin kasi siyempre, kasubuan na yan eh. Kumbaga, kahiyaan na yan, di ba? Kahiyaan na yan, kasubuan na yan. Wala nang aamin. Laban tayo, panggap tayo, malakas tayo, malakas sila, naniniwala na malakas sila, di ba? Pero hindi nila alam, sa grounds, sa boses ng masa, ang nananatili pa rin yung pagmamahal sa mga Duterte. Lalo-lalo na kay BP. Kitang-kita eh. Di ba? Na-compare na yan. Na-comparison na yan. Compare A sa B na yan. Yung ginawa ng mga Duterte, sobrang nakapagbigay ng ginhawa, especially kay Tatay Diggs, na sobrang malaking pagbibigay. Yung war, ang dami. War on drugs lang eh. Di ba? Talagang, palakpakan tayo noon, di ba? Every zona ni, lalo na pagka meron tayo may nahuhuling mga drug lord, may mga laboratory na bubunyag. Tuwan-tuwa tayo kasi talagang finally, merong isang presidente na ang priority ay yung droga, yung war on drugs. Kasi talagang ito yung pumupuksa eh. Di ba? Sinabi ko na sa inyo dito yung hierarchy ng isang user. Di ba? Yung hierarchy ng isang user. Kung paano siya from tikim hanggang sa maging malala na, hanggang sa maging demonyo na ganun sinisira ng isang droga ang pag-iisip at katawan ng tao. So, nagsimula yan sa tikim-tikim. Totoo yung kanta na yun. Nagsimula sa tikim-tikim hanggang sa naging demonyo na. Tapos, naninira pa ngayon ng buhay ng iba. So, namimirwisyo pa. Ayan ang hierarchy ng isang user. O lalo-lalo na pag hindi niya na-control. Pwede naman magbago. Wala namang, lahat yan pwede magbago. Lalo-lalo na kung naniniwala sa Diyos.
Ang isang drug addict pwedeng magbago. Basta naniniwala siya sa Panginoon. At matindi yung kapit niya talaga sa Panginoon. Dahil kung hindi, wala. Kakainin lang siya ng sistema ng pagiging user hanggang sa mamirwisyo na siya ng iba. Ganun ang timeline nila. Ganun lang yung hierarchy nila. Depende sa tao at depende yan sa kung gaano ka kapit yung ano niya sa Panginoon. Ganun lang kasimple yun. Kung naniniwala ka sa taas, ipakita mo, kumapit ka, baka dun magbago ka. Anyway, mga kayon, pakita natin yung suporta natin dito sa channel na to, lalo-lalo na yung mga ka-DDS natin dyan. Paki-like and share itong video na to. Paki-comment dyan, #ProtectBPSara. Walang space. #JoMaloneTV. Ipakita natin sa mga to kung ano yung puwersa natin, kung ano yung boses natin, mga sumusuporta at nagmamahal kay BP Inday Sara at sa kay Tatay Diggs. Ipakita natin dito. I-comment nyo na dyan sa baba. Mga kayon, maraming salamat. Huwag sana kayo mag-skip ng ads. Pakitang suporta nyo na sa akin. Marami akong i-upload ngayon dahil kahapon ang dami kong pinuntahan, ang dami kong ginawang trabaho. Para yan sa inyo. Jomalone TV, paki-subscribe po at i-click nyo na rin yung all na icon, yung bell icon na nakalagay all. Maraming salamat, Jomalone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lang.